Good morning. Morning! Morning, Connie. Mahal, nakakasilaw ka. Ganun ba? Oo nga Hindi, ang puti, grabe. Anyway, Ay, hinaan ng ilaw. gano'n patay na ilaw. Uy, pero tuwing mapapasobra tayo sa dessert o sa soft drinks, o kahit sa anong matamis, laging paalala sa atin, ako, ingat ka sa diabetes. Ang ilan nga yan. dyan, laging sinasabi na sakit lang daw yan ng mayaman. Pero naku, dyan ho kayo nagkakamali. Wala akong pinipiling edad. Minsan din, ngayon bumababa na hanggang 8 years old ang diabetes. Oo, nga. mga bata. Kasi marami ng obesity ng mga bata, di ba? Yes. Ako sa kinakain yan eh. That's true. Kaya para magkarinawa na po tayo, alamin natin kung saan nakukuha ang sakit na ito. Watch this. Roll, Betamax. Ayon sa datos ng Department of Health, ang sakit na diabetes ay kabilang sa 10 sanhi ng kamatayan sa bansa simula taong 1999. Pangwalo ito sa mga sakit na kumikitil ng buhay sa mga kalalakihan at panglima naman sa mga kababaihan. Ano nga ba ang diabetes? Sakit yan na minamana mo, no? Namana mo yan sa iyong magulang, no? Kaya kapag ang magulang mo, your parents, your mother, your father have diabetes, then there is a very high chance that you will also develop diabetes yourself. Maraming tinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng diabetes, pero pangunahin dito ay genetics o nasa lahi. Ilan sa mga sintomas ng sakit na ito ay ang madalas na pag-ihi sa gabi, mabilis na pagkaramdam ng uhaw, madaling mapagod at hindi pangkaraniwang pagbaba ng timbang. Pwede mag-trigger or mag-exacerbate ng condition na ito. No? Number one is obesity. No? Kapag ikaw ay mataba, no? Tapos malaki ang tiyan. Another risk factor is hypertension, yung mataas ang blood pressure. No? So yan, magkakasama yan sa tinatawag natin na metabolic syndrome. Sa projection ng International Diabetes Federation, sa taong 2025 ay inaasahang 380 milyong tao sa buong mundo ang magkakaroon ng sakit na diabetes kung hindi mag-iingat sa kalusugan at magbabago ng lifestyle. Also, meron din mga you are prone to infections, no? Palagi ka nagkakaroon ng infections, no? Sa baga, nagkakaroon ka infection sa pag-ihi. Kasi actually, ang diabetes naman is really, you develop the diabetes, your aggravated condition because of excessive, yung abuse ng lifestyle. No? Abuse of lifestyle. So if you eat a balanced diet, no, then you can somehow delay, no, the progression. No? Kaya magkaroon ng healthy lifestyle. Kung makaramdam man ng sintomas ng diabetes, magpakonsulta ka agad sa doktor. At marami pa tayong dapat malaman tungkol sa diabetes. Kaya naman sa mga mahilig sa matatamis, I'm talking to myself. Ayan, At no? sa akin rin. Sabi ha? At sa'yo na rin, o nasa lahi ng diabetes, nako, may on-air lecture po tayo ukol dyan. At live yan mula sa Novaliches, Quezon City, kung saan meron din tayong free check-up and blood sugar screening bilang bahagi po yan ng ating serbisyong totoo. At syempre, ihihilit po sa atin yan ng mga sweet natin kasama. Ayan, na sina Monica at Drew. Sweet na sweet eh. Yes. Kailangan pakinggan natin ito. Alright, thank you guys. Nagbabalik kami dito sa North Olympus, sa Novaliches, Quezon City para sa pagsalubong namin sa National Diabetes Awareness Week. Yan. Kaya kasama natin ngayon ang mga iba't ibang mga nurses and doctors para magbigay ng free consultation. Una-muna kailangan sila mag-register, tapos dadaan sila sa blood pressure checking, blood sugar screening kung saan-saan si Monica ngayon. Okay ka lang ba, brother? Correct. Alam mo, Sister? partner, Brother? hindi ko alam kung saan ako natatakot, kung sa magiging result nitong test o doon sa karayom na tinusok sa akin dahil takot ako sa karayom. Tapos na. Correct, medyo dumudugo na siya. Pero Pero meron ka ba naramdaman? ay hindi, actually ako takot ako sa karayom, pero tulad nga sabi nila ate, parang kagat lang ng langgam. And titingnan na lang natin yung result na sana normal. Ano po ang magiging resulto? So it takes how many minutes, ma'am? Seconds. 5 seconds na. 5 seconds naman. Okay, 350 ang blood sugar ni Monica. Ibig sabihin nun, I'm a sweet person, yun ang Yan ibig ang sabihin diabetes. nun. Alright, so thank you so much. Ikaw, partner, kailangan isubukan mo rin yan mamaya. Thank That's you right. po. Anyway, mga kapuso, para pag-usapan natin lalo ang diabetes, mas maganda ng pag-usapan natin kasama ang isang endocrinologist, Dr. course. Gail Magtolis. Doc, Good morning, nalaman Mom. ko na super fan pala ni Ding Dong dati. Wow, akalain mo dito po kayo sa Ano ba? Vietnam. Presidente ng fans club ni Ding Dong dati. Okay, ma'am.
para sa mga hindi nakakaalam, dahil nga pinag-usapan namin kanina na out of the 4.7 million or 4.8 million na population na may diabetes, 3.6 lang or 3.7 lang ang nakakaalam na meron silang diabetes. Ano po ba ang diabetes? Ay, nako. Simple put, ang diabetes, meron pala akong lapel. Magandang umaga po mga kapuso. Simple put, ang diabetes ay sakit na mataas yung blood sugar. Okay. Yun. Yun ang pinaka-simple na diabetes. As simple as that. Yeah. Ano po yung mga simptomas na meron kang diabetes? Yun, kagaya na nabanggit kanina, parati kang uhaw, parati kang gutom, gising ka ng gising sa gabi para mag-CR, Okay. nangangayayat ka kahit ang takaw-takaw mo kumain, tapos lagi kang feeling mahina. Dok, Parang ito, wala kang energy. ito lahat ng simptomas dapat meron. No. Pwedeng Kahit isa isa lang. lang. Oo. Hindi, sabihin na natin, parati akong gutom. Yan, si Drew laging gutom yan. Ito So, naman yung gutom sa takaw. Medyo- Hindi, di ba kung minsan, lagi akong uhaw dahil tumatakbo ako. Oo. So, paano nila ma-decipher, Dok? Well, may mga kasabay yon. Usually, group of symptoms nga yun. Okay. Pero it doesn't have to be complete yung checklist. Okay. So, pwedeng a group of these symptoms should be enough para mag-suspect sila na may diabetes. pero does it differ po ba? Parang, let's say, sa isang case, pwedeng iba siya kung ikaw compare siya sa isa pang pasyente. Walang parehong kaso o picture ng diabetes. Sino po ang pwedeng makakuha ng diabetes? Kunyari ba, ang nanay ko may diabetes, may posibilidad ba na magkakaroon Yes. ako ng diabetes? Actually, yung pagkakaroon ng family history ay isa sa risk factors ng diabetes. So kung meron tayong mga kapuso na may pamilya or mga kamag-anak na may Kabarkada, diabetes, o- Correct. magpa-check agad sila ng blood sugar kahit walang symptom. The fact na may kamag-anak sila, lalo na kung mga magulang at kapatid, lalo Yes. na yun dapat magpa-check. Mas mataas ang risk. Gaano po kabata ang pwede magkaroon ng diabetes? Nako, lately, nakakalungkot man sabihin, pero kahit mga sanggol pa lang nagkakaroon na. The youngest that I've had is siguro mga 3 years old. 3 years, Oh, 3 years old. So hereditary yun, most Hindi, likely. hindi. Merong event na nag-trigger. Maaaring nagkaroon sila ng sakit, nagkaroon ng hepatitis or mumps, some form of viral infection na pati lapay o yung pancreas nadali. So ngayon, nasira ang insulin factory, wala na siyang insulin sa katawan. So lifetime na siya ngayon, mataas yung sugar unless mag-i-inject. Ma'am, meron pong dalawang classification ng diabetes, di ba? May type 1 and type 2. Yes. Ano po yung Type 1. anong differential ng dalawa? Actually, yung sina-explain ko kanina, yung pagkakaroon ng absolute lack of insulin, yun yung type 1. Okay. Or Okay. what we used to call insulin dependent. Kasi pag hindi nag-inject ng insulin, mamamatay siya. So sobrang taas ng blood mas sugar. common naman yung type 2. Type 2 yung mas common. Yun yung sa mga adults. Although lately, dahil ang populasyon natin ay nagiging mataba. So even mga teenagers, nakikitaan na natin na merong type 2 diabetes. Ito yung common na pwede rin inherited sa family history at common sa mga matataba. Alam mo, sa sobrang shorting time natin, ang dami pa natin pwede pag-usapan Correct eh. tungkol sa diabetes, no? Gusto ko nga sana itanong dahil yung test nakuha ko na, Yes. 125 po yung nakuha ko. Is that normal po? Fasting, Hindi po. when was your last meal? Kaninang mga around 4:30 po. Pwede. Pwede pa. Pwede. Alright. Hindi ako candidate. Pwede Thank you pa. so So much. to get to know more about diabetes, magkakaroon po sila ng Diabetes Expo 2010 this coming Sunday sa SMX. Now, sa aming pagbabalik, malalaman natin kung ano yung mga pagkain na dapat nating iwasan. Of course, diet, importante yan. Yun, yung mga matataas na asukal. Pwede ba natin kainin basta't may nakasulat na sugar-free? Malalaman natin yan sa aming pagbalik dito sa Novaliches, Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Buti naman dyan. Pwede naman. Kuya Lar, may special guest tayo namin. Mukha ako lang talagang kilala so far. Sobrang parang na-excite ka bigla. Oo nga, sorry. Nako, ito na ang hot-hot na showbiz news natin pinag-uusapan hanggang sa Hollywood. Yan ang pagpapabotox ni Charisse Pempenco. We've got videos ng mismong Botox treatment session ni Charisse. At nakausapan natin mismo si Charisse tungkol sa kung bakit siya nagpa-Botox. Watch this.